Magandang gabi po. Live na tayo. Ang isa lang pag-usapan natin na napaka-importante rin po. Mahalaga po ito sa larangan ng pagbibigay ng edukasyon sa mga botante para kayo mismo na nakikinig sa akin. Bahala na kayo magdesisyon kung anong desisyon ninyo, pero siyempre magsasuggest din ako kung anong dapat. At you are free to choose if you are to accept my recommendation or not. As long as what is important is we are Filipinos and we must be concerned about every vote that we do in our elections. Kasi kada boto, bawat boto ay yun ay may katumbas na sasabihin natin na punto para sa ating demokrasya. Magiging maganda ba tayo? Balikan natin na konti. Panahon ni Erap, bumuto tayo kay Erap, panalo si Erap. Tapos ang nangyari ay nagpapakita lamang ng mga iskandalo, which is napatunayan naman sa kaso sa plunder case at nasintensyan siyang guilty. So, lahat ng bumuto, pati ako, guilty ako doon. Bakit? Binoto ko si Erap eh. Pero, iba yung panahon noon kaysa panahon ngayon. Sa panahon noon po, ay mga mainstream media lamang po ang meron. Mainstream media, ibig sabihin po niyan, ay kung ano lamang po ang informasyon na ibabalita ng mainstream media, ay iyan lamang po ang maririnig ng mga botante. Sa madalit sabi, may pagalingan sa diskarte pagdating sa mainstream media. Kaya nga pumapasok ang papel ng tinatawag na political strategists at saka mga tinatawag na PR strategists, public relation experts. Kasi ang hawak naman ng mga PR ay yung mga taga-media. Aminin ko na ko sa hindi. Ang katotohanan po sa media, nagbibigayan po ng pera ang bawat politiko. Lahat po ng taga-media ay binibigyan ng pera. Ang binibigay na pera po ay tinatawag na ayos-ayusin ka nun. Pero ang pakay nun ay para ang lahat ng mga gustong ilalabas na balita nang nagbibigay ng pera ay mailalabas. Ganun po yan noong araw. So in other words, marami po na walang pera na magagaling na mga tao ang hindi mananalo sapagkat po ay wala silang budget pambigay sa mga dyaryo, sa mga radyo, sa TV. Yan lamang ang tatlong pamamaraan para ikaw ay magpapalabas ng mga iyong mensahe. Yes. Wala mo ka na pumunta dito. Nahulog lang yung power bank. So, ngayon, ang kagayanan, marami na tayong nanalo. Si Erap po, kung mapansin nyo, ang diskarte po nila ay kung bakit siya nanalo. Naalala nyo ba yung Erap jokes? Mga Erap jokes. Ginamit po yung eruptions na yun, na joke. Kagaya halimbawa, si Erap ay nakaupo sa Manila Bay, dun sa Dolomite Beach. Nakakita siya ng bote. Binuksan yung bote. Lumabas yung genie. Hello, for giving me liberty out of this battle. Just say your wish and that is my gift to you and I will make it true. Ganun sabi ng wish. Magsalita ka kung anong gusto mo at ibibigay ko siya at magiging totoo. Dahil pinalaya mo ko sa bote kung saan 100 taon ako nakulong dyan. So yan ang kwento ni Eruption ni Joke yan eh. Sabi niya, ano na lang? Sabi ni Erap, paano na lang? Papanalunin mo na lang ako lagi, pupunta ako sa casino, papanalunin mo lagi ako ng 100 million gabi-gabi.
Sabi ng Genie, hindi ko ata kaya yun, mahirap yun gagawin. Humingi ka lang ng iba, wag lang yan. Sabi ni Erap, ay di na lang, ganito na lang, gawan mo ako ng tulay, galing Manila hanggang Hong Kong para lagi mag-Hong Kong ako. Magsusugal ako dun sa casino. Sabi naman ng Genie, ay wag yan, mas mahirap, doon na lang tayo sa nauna. Ganon. Kaya mga eruptions doon po nanalo si Erap. Karami doon. Meron pa nga kwento na pumasok si Erap sa isang kainan kasama mga gwardya. Sabi niya, kain, pak. Nung dumating na bayaran, binigyan siya ng bill ng waiter. Oh, bakit umabot 1,000,000? Sir, kasi sir, mahal ang dito yung ambience eh. Tinawag yung mga tauhan niya. Sino sa inyo umorder ng ambience dito? Yun. Ganun na mga Erap jokes. Kinikwento ko lang na iyan po ang nagiging pamamaraan ng mga PR experts ni Erap para manalo si Erap sa eleksyon. Kaya nga, nung dumating ang eleksyon, lahat ay nagtatawa, nagbinubuto si Erap. Kasi ang mga lahat ng joke kay Erap, yun ang nasa isip. Kita mo? Anong resulta? Wala. Sabog. Plunderer pala. Nasintensya sa plunder. Next, ang pumalit si Gloria Macapagal Arroyo. Ganon din po. Pumalit din kay Gloria Arroyo si Noynoy. Maganda ang pamamalakad ni Noynoy. Kaya lang mga tao niyang kinuha, mga corrupt din. Sobra. Sa totoo lang, ang ganda na sana ng ang ganda ng mga birada ni Noynoy. Walang corrupt, kung walang mahirap. Ganon. Problema, mas maraming mahirap. So ano ibig sabihin nun? Balik na rin mo lang. Maraming corrupt. Isa na dyan masasabi ko na corrupt, si Josie de la Cruz, na nilagay nila dyan sa post office. Grabe. Hindi mo masasawata. Anyway, ang isa pa, pagdating naman na kay Noynoy, sunod kay Duterte, di ba? Maraming patayan, nangyari, nagreklamo kayo. Pero, paano ang pamamaraan naman ni Duterte? Pagpasok niya, magaling kasi si Duterte, sa totoo lang, genius. Bakit genius? Hindi niya na kailangan ng media kung bakit siya nanalo. Ganito kasi yung diskarte niya. Wala sa pambayad sa media eh. Kinikwento nga ni Lito Banayo, maghanap pa lang sila ng pera kung saan sino magbibigay ng pera ng donasyon para makakampanya sila ng maayos. Ang ginawa ni Duterte, pagpunta niya sa Maynila, ang inumpisan nila, ginawa nila, nag-ikot-ikot sa buong bansa at nagkampanya ng federalismo. Pagdating sa Maynila, nagkataon na dito si Pope John Paul. Pope John Paul ba yun? Basta may Pope na sinundan ni Francis, Pope Francis. Tapos si Pope Leo ngayon, di ba? Pope Francis. Yung sinundan ni Pope Francis, yun yung Santo Papa noon. Sabi niya, tangina mo, Pope. Di ba yung sinabi niya, Duarte? Tangina mo, Pope. Kasi na-traffic eh. Grabe si Duterte noon, mayor pa lang noon. Walang nagsasabi na pwede siyang tumakbo pagka-presidente. Pagkatapos noon, parang lumindol eh. Daming galit kay Digong Duterte. Tangina mo, Pope. Dahil sa'yo nagka-traffic Metro Manila. Na lumindol. Alam na daming mga butante nakakaalam doon. Napansin talaga kagad siya. Pero sa maling pamamaraan, kaya daming galit kay Digong. Putang ina, mayabang tong mayor ng Davao. Ganun lamang po doon. Pero yon ang style niya pag-umpisa para mapansin siya kagad. Hindi na bali kung masama ang dating sa kanya o hindi. So nang mapansin na siya, so nagbigay na sa kagandang pagpaliwanag. Doon na bumawi siya. At least napansin na siya. Lahat na nakakapansin sa panahon yan ay sasabihin na willing din, gusto makinig kung anong paliwanag niya. Ganon ang taktika sa PR campaign na nakikita ko dyan. Next, ang ginawa niya, pinaluapan pa niya yan. Magaling talaga gumawa ng senaryo. Ang sunod na senaryo niya, Duarte, naalala mo yan? Putang inang putang inang maruhas na yan, supot.
Pinakairaman siya. Naggumanti si Kan, kundi na humaba ang kwentuhan. O, pagkatapos niya humaba ang kwentuhan, sabi niya, sabi ni Maruas, tanong mo sa asawa ko kay Corina kung support ako. Ang dami-dami, hindi ko na dapat kwento na mahaba pa. Binigay ko ng halimbawa kung gaano kagaling ang mga tactician pagdating sa larangan na mapagbibigay ng mensahe para ikaw ay mapapansin. Magandang gabi, JJ Zapata, Edgar Lasio. So ngayon, pagdating kay Digong, dumating si Bongbong. Ano naman ginawa ng mga mensahero ni Bongbong? Talyano gold, kaya daming bumuto sa kanya. At saka kinuha pa si Sara para lahat ng botante ng mga Bisaya ay bubuto sa kay Bongbong na mistiso Ilocano Waray. Panalo! Talyano nga. Ano pagkarinig mo? So ngayon, yan po ang mga kasama sa mga halimbawa ko lang ng mga diskarte. So ito ngayon. Sa Pilipinas ngayon, nag-aaway ngayon si Bongbong at saka yung grupo ni Cayetano. So ito na ngayon, ang mga tulpo naman, nananalo sila sa branding nila na ipatulpo mo. Ganon po kaya nanalo na. 'Di ba? Dati sabi si Rapi Tulfo nag-number 1, tinalo siya ni Robin Padilla. Kaya galit na galit siya kay Robin Padilla. Hindi man lang si Robin Padilla nagtarpaulin, 'di ba, Dorte? Tapos ito naman si Erwin Tulfo. Number one lagi. Ang nangyari, ang number 1 si Bongo. Number 2 si Bam Aquino. Number 3 si Bato. Ang number 4 siya, ang layo, 5 milyon ang pagitan sa gitna niya ni Bato at saka siya. Pero panalo pa rin kasi andun ang branding ng Tulfo. Pero sa panahon na po yan, iba na sa panahon ngayon. Kasi sa panahon na ngayon, marami na pong social media. Dati mga media lang. So ngayon social media na po. Social media nakabawi-bawi na ngayon. Ang mga tao na walang pera ay nakabawi-bawi na ngayon. Pwedeng umangat para mananalo. Yan po sa ngayon. So having said that, ito ngayon si Tulfo, sinabihan ngayon ni Alan Peter Cayetano kasi una yan nagyabang ito si Tulfo, si Rapi. Alam mo yung pagyayabang niya, yung argumento niya nonsense. Sabihin mo, putang ina ka, parang may putang ina na pero walang putang ina. Sabi niya, kung matapang ka, Alan Peter Cayetano, dumalo ka bukas sa sesyon. Patapangan ba yung pagdalo sa sesyon? Yan mo makita ang level ng utak ni Tulfo. Napakababa ng level ng utak niya. Diyan mo makikita. 'Di ba? So, ngayon, hanggang diyan lang pala siya. Bakit na daming parang pumapalakpak sa kanya? Inon yun. Pero ang sagot naman sa kanya ni Alan Peter Cayetano, kung hindi ka lang Tulfo, ipapatulfo kita. Pati kapatid mo si Erwin Tulfo, ipapatulfo ko rin. Ang galing, mautak talaga, matalino talaga ito si Alan Peter Cayetano. Hindi ko yung sinusuportahan na ibubuto niya pagka-presidente sa sunod pero nabilib ako sa angking talino niyan. Ngayon, may isang pagtalino dito na hindi nyo na obserbahan. Kakunti lang ito naka-obserba. Isa na ako sa una nakapuna niyan. Sabi ko, inunahan kasi, binigyan siya ng ideya ng itong mga minority. Ang ginawa ng minority, nung araw, na Biyernes na magbubuto-buto sana kung papalitan ang alituntunin sa pagdadalo sa sesyon kung pwede video conference ang mga nakakulong na senador ay nag-walk out kagad ang mga minority. So walang quorum. Mabait pa rin naman sila ni Marcoleta at saka ni grupo ni Loren Ligarda at saka ni Alan Peter Cayetano. Hindi pwede sila mag-motion na ipa-aresto sila sa OSA Sergeant at Arms. Pero hindi na nila pinilit yon. Bagkos, nag-adjourn na lang din sila. Sa motion ni Joel Villanueva, adjourn na lang para for next Monday. Yung next Monday na yan, iyon yung May 21 ba yan? Ano bang petsa yan? Basta, yung Monday na yon.
Ang nangyari, May 31. May 31 ba inaresto si Jinggoy? Titingnan ko yung yung kalendaryo ko. Medyo nawala ako sa kalendaryo ko. Tingnan ko itong kalendaryo. Basta Lunes na araw 'yon. Lunes na araw. Di June 1, no June 1. Okay. Kahapon. Kaya kahapon ba inaresto? Okay, pinagliban daw June 1 na lang ang session. Nangyari ng June 1, yung pala tinrabaho mula ng Biyernes, tinawagan si Jinggoy ni Lisa Marcos. Jinggoy, kakampihan mo ba yung grupo ni Tito Soto? Kung o di kaya kung gusto mo ipalabas ng warrant of arrest. Hindi naniniwala si Jinggoy doon, pero sabi ni Jinggoy, talagang nilabanan niya, hindi niya tinanggap ang hamon. Hindi siya lumipat sa kabilang bakod. Bagkos na natin siya. Kaya nilabas ang warrant of arrest ng Lunes, June 1. So yung June 1, magsisesyon sana sila para pagbuto-butuhan kung ang nakakulong ay pwedeng bumuto sa sesyon. Adios, Patria Adorada. Rehiyon del Sol Quereda. At inaresto ngayon si Jinggoy. At bago sa arestuhin, nalaman niya, nilabas yung warrant of arrest. Nag-presscon muna si Jinggoy. Pagtapos ng presscon, ando pa pumapapil pa itong John Vic mga diputa. John Vic Rimulya. Anong ginawa niya? Arestuhin. Sabi na nga huwag kayong umaresto sa loob ng Senado. Sasamahan namin kayo sa labas. Dalhin natin si Jinggoy sa labas. Doon nyo sa arestuhin. Mabigat ba yan, Mr. Rimulya? Ang yabang mo. Pag dumating pagsisara ng presidente, lahat yan, ipinag-iipon na lahat ng ginagawa ninyo. At hindi nyo mapipigilan na pagiging presidente ni Sara. Kasi wala na po, hindi na namin pinapansin yung impeachment na yan. Ano na lang, pinoproseso na lang yan, matatalo na rin kayo dyan. Pero ang pinakasentro po ng bagyo sa ngayon, itong Blue Ribbon Committee. So ngayon, dahil Blue Ribbon Committee, iyan ay ipaglalaban nila ni Alan Peter Cayetano yan. Okay, ito na. Noong June 1, sinamahan, hindi natuloy yung sesyon ng araw na yon. Kasi nga, dinamayan ni Amy, ni Marcolita, ni Alan Peter Cayetano, at iba pang senador, si Jinggoy, sinamahan papunta doon sa CIDG. At sumuko at naaresto si Jinggoy Estrada at nakulong siya. Sabi nga niya, ang hirap ng unang gabi ko sa jail. O, di ba? Unang gabi, first night, lagi sa bago mag-asawa, yan ang unang gabi, ang pinakamahirap, di ba? Parang may first night di ba? The hardest night, sabi niya. Pero anyway, what is important here is, kinabukasan, hindi naman natuloy ang hearing. Gumanti ngayon ang grupo ni Alan Peter Cayetano sa ginawa ng minority. Ang minority nandun, walang sesyon. Hindi sumipot ang mga majority, mga grupo ni Alan Peter Cayetano. So, namimi sila, nakatingin sa wala. Yan po ang nangyayari. So ngayon, umabot na ng hapon, umuwi na rin sila na mga grupo nila ni Erwin Tulfo. Pero bago ako magpatuloy ng aking diskusyon, nais ko muna pansinin. Itong si GB Ercito ay tinraidor niyang kanyang kapatid na si Jinggoy. Si GB Ercito po ay laging kasama ni Boying Rimulya sa executive session nila na programa sa DWIC. So yan, tinraidor niya kanyang kapatid. Kung tinraidor niya, nakayanan niya, traidorin kanya sariling dugo, how much more for us Filipinos who are not even related to the Estradas? Ganon ang nakikita ko dyan. Dalawa magkakapatid pa kayo. Para kayong si Abel at si Cain. Para kang si Cain na nainggit kay Abel.
Dahil ang Diyos ay nakatingin lamang kay Abel, pinuri si Abel. Ikaw naman Cain at hindi tinanggap ang iyong ginawa na regalo. Hindi tinanggap ng Diyos, pinapatay mo si Abel. Parang ganon ang papel ngayon ni GV. So next, ito pa rin, lumabas pa rin itong si Zuberi. Kaming mga taga Mindanao, wala na po kaming gana kay Zuberi. Hindi siya makatikim ng kahit isang buto galing sa amin. Maswerte ka, hindi ka na pwedeng tumakbo na pagka-senador. Ha? At antayin mo 3 taon bago ako tumakbo? Never, never again. Ha? Zuberi, never again. Alam ko Ilonggo ka, kaya hindi na maliwat Toto Miguel Zuberi. Puli ka na lang to sa Bacolod, kag magpiko, kag magpala. Ha? Mr. Zuberi, hindi ka naman original na taga Bukidnon eh. Taga Bacolod ka eh. Oh. Naalaala ko pa noon na dinaya mo si Coco Pimentel sa Butuhan. Nagrarally pa kami para kay Coco Pimentel. Pero ngayon, parang wala na akong gana sumuporta kay Coco Pimentel. Binenta niya na rin ang kanyang prinsipyo. Yung kanyang asawa na pangalawa ngayon, na yung pinalit niya kay Jewel Lobaton, ay inappoint pa ni BBM na ambassador. Asa ka pa. So ganun po ang mga inyo man nakikita mga opisyal ng bayan ngayon. Ngayon nakikita natin sa media yan, sa social media. O pakinggan muna natin itong drama sa gitna ni Tolpo at saka ni na ipatugtog yung kanta na ginawa ko para kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan! So, yung anuhin natin ngayon ay pagpatuloy natin. Yung ipapakita ko sa inyo, nagpa-interview si Kwan dahil sa hindi dumalo si Alan Peter Cayetano, ang grupo niya, hindi umattend ng session, ay hinamon siya ni Erwin Tulfo, ni Rafi Tulfo, na kung matapang ka, pumunta ka. Anong sagot ngayon eh? Pero bago yan, ito muna, ipakinggan muna natin sinabi ni Erwin Tulfo naman. Yung dalawang Tulfo talaga ito, mga wala mahina ang utak eh. So ito. Kung ano lang sa tingin nila na optics magandang pakinggan, ganun po ang style nila. Ito si Erwin Tulfo. Pakinggan natin yung kulang ang utak na ito. Yan. Uy. Pwede siguro, pero sa tingin ko Inatake na naman ako. Ay, pasensya mga kababayan ha. Inatake na naman ako ng kalaban sa mga grupo, mga trolls ni Anti-Claire Castro. Pero ito, adis, patuloy pa rin tayo. Ulitin ko yung pag-play kay Tulfo. Ito po. Ako lang po ang vlogger na nakatikim ng ganito. opinion na. Hindi naman ako kabastusan, sorry po. Ulit. Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun. Baka Pero palakulin mo yung mukha ni Alan Peter Cayetano. Bastos ng bunganga mo.
tatalbog lang yung palakol. And that's just my opinion. No? Hindi naman yung kabastusan, sorry po. Pardon my Bastos French. No? talaga Pero yun. yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na. Ang Kakasuhan- nagsasuffer po, yung taong bayan. That is the Kakasuhan ko nga ito ng ethics committee ethics violation. problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinediya, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao na we're Ayan, ang tawag ng mga Cebuano dyan. But. But. Ha? Bakit but? Ito. Alam mo talagang totoo dyan. Gusto niya magkaroon ng session para kung may session na tatayo ngayon si Tolpo. Si Erwin Tolpo. Mr. President, I move to declare all the committee positions vacant. Putang ina. Bakante pati Blue Ribbon Committee. Papalitan nila. Kaya hindi na matutuloy. Pag napalitan naman ni Lacson, hindi na naman magkakaroon ng investigasyon. Ganun ang gusto nila mangyari. Mga ugok talaga. Pangalawa, silang grupo ang nakipagkutsaba kay Enrique Razon na bilyonaryo pala, may-ari ng Soler. Doon sila nag-meeting kasama si Tito Soto, si Lacson, kasama si Buji D, kasama si Ferdinand Hernandez na aming congressman sa South Cotabato. Kasama pa pala yung gobernador namin na si Rinaldo Tamayo. Presidente siya ng Partido Federal ng Pilipinas. At babaguhin nila ang konstitusyon, papalitan nila ang konstitusyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng CONAS. Ano yung CONAS? Constituent Assembly. Yan ang palag-angkuhan ninyo, gusto nyo mangyari. Kaya papalitan nyo si Cayetano para kung makuha nyo na majority, magmumusyon lamang kayo at sasali kayo sa kung mga congressmen at kung congresswomen at ang Senado ay magkukunas ang tawag. At kung kunas na kayo, magsasagawa kayo ng panukala kung paano babaguhin ang konstitusyon at pinag-usapan nyo na kung paano babaguhin. Sinabi ninyo po na hiwag magkatuon ng election sa 2028. At gagawa ng plebisito na ang lahat ng congressman walang election ay madudugtungan ng 3 taon ng kanilang termino. Ganon din ang mga senador na graduating, madudugtungan ng 3 taon ng kanilang termino. At para magkaroon kayo ng tinatawag na justification sa mata ng tao na parang tanggapable din sa mga tao, ay papalitan niyo, gagawin niyo na ang paghalal ng mga senador ay gagawin niyo na by region. Per region. Ilang regions tayo meron ngayon? 18. So, 3 times 18, that is 54. Gawin niya 54 senators. Magastos na nga sa 24 lang, 54 pa. So, yun po ang kanilang plano. Kaya, yan ang kanilang plano kung bakit agawin nila ang pwesto sa pagka-Senate President. Pasalamat naman tayo at matalino si Alan Peter Cayetano. At hindi nila ibibigay. Ngayon, inunahan nila ng boycott, ng walkout, yung May 29. Nung June 1, ang nangyari din, hindi na rin nag-attend ng session ang mga majority na grupo nila ni Cayetano. Tapos kanina, June 2, hindi rin umattend. Nauwi naman sila sa nganga. Ngayon, hindi magtutuloy ang session kung wala ang majority. Bukas, ayaw din. Mamaya, ayaw na rin ni Cayetano na dadalo. So, ibig sabihin, hindi magkaroon ng session. Ano ang iniiwasan ni Cayetano? Bakit ayaw niya mag-session? Ganito po yun ang katotohanan.
At kung magkaroon ng sesyon, karapatan kasi ng mga grupo ng senador na mag-motion na ideklara na bakante na ang posisyon ng lahat ng committee sa Senado. At kung ganun mangyari, ilalagay nila kung majority sila kasi natanggal na si Jinggoy ay 11-11. Eh, ang sa 11 na yan, kasama si Senate President, magiging presiding officer. So, 10-11 ang boto. Talo ang majority sa botohan. So, mababakante, papalitan pati si Marcoleta tanggalin sa Blue Ribbon Committee para hindi na matuloy ang investigasyon ng bayan. Ladies and gentlemen, wala pang ibang pinaka-importante sa Pilipinas sa ngayon. Hindi po mahalaga yung impeachment na yan. Total, talo na yan sila dyan. Wala nang kapanalo yan. Alam naman natin ang dulo yan. Kung hindi kayo mananalo, kailangan nyo kasi 16 senators. At paano kayo makakuha ng 16 kung wala kayong ibubukwan, wala na kayong kakampi, 11 lang ang inyong boboto. Yan po ang katotohanan. Kaya, iniiwasan ninyo yung tinatawag na flood control project investigation kasi kayo ang matatamaan. Lalo na ikaw, Erwin Tolpo. Malalabas ngayon ang mga brave 18 na soldiers. Dadala sila po ng mga video pa ng iba, litrato pa ng iba, para mapatunayan na totoo yung binibigay na pera kay Tito Soto, sa iyo, kay De Lima, kay Janet Karim, sa lahat pa ng iba. Ganun po ang mangyayari. Kaya yan ang niwasan nyo. Kaya sa patutsada yan, titingnan mo, patapusin muna natin si Tolpo. We're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas. Let us pass laws for the good of everyone. Kunwari lang last pass laws. Ang target nyo talaga, agawin yung mga committee. Kunwari ka pa. So, ngayon, kung gano'n, Tungkol hindi naman talaga dun sa- pupunta dyan sila ni Alan Peter Cayetano. Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Takot sila dyan. Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, kunwari wala ka ho pa. kaming, hindi po namin haharangin. Kunwari ka pa. Yan ang kinatatakutan nyo kasi babagitin at maglalabas ng ebidensya ang mga Marines sa nangyayari na pagbibitbit ng balita sa inyo na pagdadala. Lalo sa iyo sa Green Hills, 6 na maleta, tag 30 million, 6 times 3, 180 million po yun. Mabili ng Coke Zero eh. May bariya ka ba? May bariya ka ba? Kulang itong pera. So ngayon, pagka ganon, pakinggan natin si Gago. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung Pagkat mo, kunwari ka pa. At any given time, Erwin Tolpo, basta majority ang tatayo, hindi na baliwala, kahit ibabaliwala pa yung proseso ng committee, pwedeng gagawin niya ng plenaryo. Ganon lamang po, ganon po ang batas. Kaya huwag ka magkunwari. committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga si Senadora Pia. So wala rin po yan. Ito naman, pakinggan naman natin ngayon ang sinabi ni Alan Peter Cayetano sagot sa inyo. Napakagaling ng sagot ni Alan Peter Cayetano. O ito po. Patutsada lang ni Erwin yan eh. Ito po yung sagot kayo ng sinabi ngayon ni Peter Cayetano. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingoy Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon Committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na ng pinapay
binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kamping-kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisinyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisip. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch o yung sa kuryente, nasa GSIS yon at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo yun. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang nami-personal, because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado noong May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karangalan, yung pong honor ng Senate. Simple matters. Nabanggit ko na po ito before. Why do we get angry pag binastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumontra tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng ang tao? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak po ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, di ba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether soft-bound or hard-bound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung 11 walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susuko naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they need to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Di ba? At sinabi ko nga, doon sa hindi nakakalam dahil doon sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn. Kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla. Who's a friend? That's why we try to keep it civil. But nung sinabi niya, doon mismo sa hallway, i-arrest ko, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niya, you lost that right when may nag-escape. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. So kagaya kay Tolpo, gago rin ito si John Vic Remulla eh. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag niyong bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Alan Cayetano, okay lang, tao lang naman ako eh. Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuyin natin. May free speech tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, di ba?
Pag nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kanya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pagka may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga kung ano ng issues na nangyayari that day, nakalimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga, I was insisting, Sir, labas lang tayo ng pinto ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Remulla said that day, wala naman silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para arrestin siya. So he's free to go. But, you know, I didn't feel like arguing that time because that wasn't my point. Senator Jinggoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less nagkaroon ng paglilinaw. Sa kanyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I mean, I disagree with it, but I won't argue. But dun lang ako nagtaka. Senator Lacson may sinabi pang mabigat, yung iba, wala man lang magsalita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. That would have been his chance. Umakyat, minority, majority, at sabihin, Sen, hindi issue si Jinggoy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Miranda. Former Senate President Enrile, he wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Corilon at kahit anong sabihin, kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano sinabi ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain niyo muna. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years, pwedeng doon. Yung pong kinaso kay Senator Enrile na rebellion complex with murder was non-bailable. Diba? So yun po ang pakiusap ko. Huwag natin idamay yung mga institusyon, diba? DOJ, Ombudsman. We'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sabi ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinipigilan po yung hearing sa Thursday. But if you look at their statements, isa na lang makuha nila o mabawas sa amin, they can get the committees na. Now, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. And you see the letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I greet him every year kasi ka-birthday niya, ang mom ko, at ka-birthday niya, then si dating governor at ngayon vice governor Singson ng Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan ko pareho. So kahit na magkaiba kami ng opinion, binabati ko yung parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the 9th hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a quorum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constituted na dahil wala kang mga membro yung minority. Paulit-ulit po kami sa Section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, isa na committee hindi naglagay yung minority. Hindi ko alam kung talagang ginagawa nilang sadya or talagang naniniwala sila kasi sabi nila isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Ako, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis na ulit. Di ba? It's a walk of faith. Walking dead nga eh. Bakit?
Kasi from the start, target, ibalik sa kanila yung prese, whether it's Win Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kagalang-galang na senador sa minority, kung may katanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng miyembro niyo. Then sasabihin niyo, ba't hindi nagtatrabaho? O, tapos pag mag-schedule ng hearings, meron naman nag-hearing na yung mga BICAM ngayon, nag-hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. O, hindi naman kayo nagtanong kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon? Talaga sila na Blue Ribbon ang gusto nila agawin. Hindi naman sila kumontra doon sa hearing sa ibang committee. Blue Ribbon lang talagang gusto lang hanapin. Bakit ano ba meron sa Blue Ribbon? Mauungkat, madadagdagan ng ebidensya, mga video ang paghatid ng delivery ng mga maleta doon kay Tuta Soto. Malalaman ngayon mayroong mga video ang paghatid ng mga maleta doon sa bahay ni Erwin Tulfo sa Green Hills. Hindi lang yan, marami pang iba at magbibigay ngayon ang mga video sa pagtanggap ng mga sobre paglalabas, makita mo sa litrato, lalabas at papauwi sila ni De Lima na may bitbit na mga envelope na puno ng pera. Yan po yung makikita mo doon. Kaya takot na takot sila sa itong sa Brave 18 na hearing. At makikita doon ang mga video kung saan nagpa-selfie pa si Sandro Marcos nang maghatid ng maleta sa Paway, Ilocos Norte. Ganon katindi. Naintindihan nyo na ngayon kung gaano importante yung hearing na yan? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga inimbita na lahat ng miyembro ng minority. Lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yung po sinabi nila tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, na kaibigan ko, na madalas, even after the walkout, bumaba siya. Sabi, wala yun sa Senator Subiri, hindi na namin protektahan ng mga taga Mindanao. Wala na yan. Tinraidor na kami taga Mindanao. Utangin na niya. We're all okay. So I won't take it personally, but if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. And ilang beses, pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na ba i-take up to? Minsan okay, minsan bukas na yan. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing naman kami na i-take up yan. Lahat sa side namin, we're ready. So, wag niyong bintang one-sided. You're talking about the generals. I feel bad for them. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing huwag mo nang basahin kasi hindi pa kompleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo magkasundo kung 6 or hindi tayo magkasundo kung 6, 6 or 7, 5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami, tapos sasabihin nyo magulo ang Senado. Sino ba nagpadala ng NBI dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So guys, I'll continue to give you, I'm addressing myself to the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. Kayo na, and I invite the other side to give the inside stories, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos tinatakot yung iba namin mga kasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwedeng isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Blue Ribbon Committee sa Thursday. So if may agam-agam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, on Thursday,
tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he deep kasi ang paniniwala at paninindigan niya. Sometimes ganun din si Senator Lacson, no? Kaya ako sinasabi sometimes kasi sometimes one-sided eh. Hindi makikinig sa reason, pagpipilitan kahit mali, tama pa rin, di ba? So it's up to you whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, yung presyo ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC nga eh. Pati LEDAC, handa na kami pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung dahilan. Sabi ko, hindi sir, ready kami anytime. I think twice ko na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC anytime. Ang problema, naglalabi nga yung labing isa, yung minority, na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition, ang masama, wrong information pa binibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay nangu-onse giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong lingkod, si Alan Cayetano na nagpapaliwanag, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po. Be patient because these are existential issues for our nation. A nation divided will fall. Okay lang. Ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi, iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo eh. Diba? Yan. Nakita niyo ang kagaguhan ng mga Tulfo. Isa na naman target nila. Makukuha nila ang committee Black Blue Ribbon. Nag-hearing si Loren kanina sa kanyang committee. Wala naman nang nangagaw. Ibig sabihin, ang gusto nila gawin yung committee on Blue Ribbon kasi flood control ang pag-usapan. Nakakahiya naman kayo. Kaya pala, nagpalabas ng sulat si Pia Cayetano doon kay Attorney Libby Baligod. O sige, binabawi muna naming imbitasyon sa inyo. Huwag muna o dumalo yung 18 Marines. Kasi itong kinatatakutan nila yung 18 na Marines. So, ladies and gentlemen, natatawa lang tayo pero ang katotohanan, importante po sa akin, yung pagnanakaw ay dapat pigilan. I just want to tell you what really happened in this. Jeffrey Chudan, I disagree with you. Cayetano is the best guy here. Tapos, ganito po yan. 2023, umutang si Bongbong Marcos ng 1.33 trillion. 1.333 trillion. Yun pala, ginastos sa flood control. 2023 na budget yun. Anong nangyari? 2024, umutang uli 1.33 trillion. Halos 1 billion doon, ay 1 trillion doon, ginamit na naman sa flood control. Tapos, nung natandaan niyo siya, nagsuna siya noong 2024, nagmamayabang
napagawa na po natin ang 5,500 na flood control projects. Naalala mo yung Duarte? Ha? Tapos, pagka lampas isang linggo, nagkaroon ng todo bagyo sa Bicol, bagyong Christine. Ayun, naungkat lahat ng giba, lahat ng mga flood control doon sa Bicol. Tapos, abot pa yung bagyo dyan sa Batangas, sa lugar mismo ni Jervin Luistro. Bumaha. Ito naman si Jervin Luistro. Kunwari, ginapapagamit siya na kunwari impeachment ang kanilang hinahabol. Kahit alam na nila, Duarte, alam na nila na matatalo sila sa impeachment sa Senado, pinagpipilitan nila. Ibig sabihin, gastos sa pera. Anong ibig sabihin yan? Pilit nilang nililihis ang usapin mula sa mga pagnanakaw sa flood control papunta dito sa impeachment. Yung impeachment, 125 million lang pinag-usapan. Kung ninakaw man yun ni Sara, 125 million lang. Di ba? O, kayo, papiliin kayo. Masama ba yung 125 million kumpara sa trillion na ninakaw sa flood control? Bakit hindi umpisa ng investigasyon? At bakit hanggang ngayon, si Romualdez at saka kahit si BBM, antayin na lang kasi mayroon siyang tinatawag immunity from suit. Bakit si Romualdez at saka si Saldico doon ay hindi kagad kinakasuhan? Ngayon, ang tanong ko lang ito, ayaw kong idadamay ang bayan kasi hindi ko naman alam kung ang bayan ay may gusto sa akin. May tanong si CPG, hindi na po ako bunyog. Ganito po yun. Masasabi ba talaga, Duarte, na guilty si Jinggoy sa pagnanakaw? Ang akusasyon po kay Jinggoy ganito. Nagpasingit ka ng pundo. At dahil sa pinasingit mong pundo, nabigyan ka namin ng pera sa mga proyektong ito na pinapunduhan mo na at sinasabi 600 million. Tanong, alam niyo ba kung paano gumawa ng budget? Ang pagsagawa ng budget, doon mo dapat ipapa-aprubahan pa yung kung talagang nagpasigit si Jinggoy, sino ang mag-approve? Si Jinggoy lang ba? Hindi po. Ang mag-approve dyan ay speaker sa kagana ng mga congressman at congresswoman at Senate President kasama ang chairman ng Finance Committee na si Grace po. So, ibig sabihin, control ba ni Jinggoy si Romualdez at saka si Senate President Chis Escudero para mapapasok ni Jinggoy ang kanyang proyekto? Yan ang tanong. So, kung ipinapasok ni Romualdez at saka ni Chis Escudero ang proyekto ni Jinggoy, hindi ba dapat makatarungan din, Duarte, na isama rin sa kaso ni Jinggoy si Romualdez at saka si Chis Escudero? Anong klaseng pagkaakusato? Selective justice? Ang pumirmas, pinakahuling pumirmas si Bongbong, hindi ba dapat kasama rin si Bongbong sa proyekto ni Jinggoy? Tapos pumirma din yan si Saldico. Pumirma din sa kabila si Crispo. Hindi ba dapat kasama rin sa kaso ni Jinggoy itong si Saldico at saka si Crispo? Grabe kayo. Sa totoong kwento lang, lahat kayo sa Senado, kasama pinakamalaking paningit, tawag ko paningit, singit eh. Pinakamalaking siningit na pundo, 5 bilyon kay Rapi Tulfo. Ang kay Risa Ontiveros, 3 bilyon. Bakit hindi sila nakakasuhan? Bakit si Jinggoy lang kinakasuhan nyo? Ang makasagot niyan ay si Boying Rimulya.
So ginagamit nila si Boying Rimulya na isang sandata para matanggal ang lahat ng kumukontra. Di ba, Duarte? Ganun lang po. So, with that, I leave it at that. Bahala na po kayo magdesisyon. Basta kung ako tanongin nyo, ang purpose lang nila ay buwagin ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee at ayaw nga na hindi sila interesado sa ibang committee para labang hindi makatistigo ang 18 Marines. At ilalabas na rin si Guteza. At gagamitin ang kinatatakutan nila sa lahat ay magpapadala, Duarte, magpapadala ng affidavit si Saldico galing Europe, ipadala ng affidavit at iyon ang pag-usapan at tatanungin at ipresenta sa video conference si Saldico. Yan ang kinatatakutan nila sa lahat. Kasama na 18 Marines. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ay, yan lang muna po. Magandang salamat. Maraming salamat po sa lahat. Paki-like lang po sa aking Facebook page, Bertelli Catalonia Kausing. At paki-like din po, paki-subscribe din sa aking another channel ko sa YouTube. Ang pangalan ay Toto Kausing. Tapos paki-like din o paki-follow din ako doon sa Twitter account ko. Sa akin din sa TikTok account ko na Attorney Bertelli Kausing at saka Instagram ko na Attorney Bertelli Kausing. Attorney Bertelli Kausing, ganun po yun. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Ang sa aking bilin lang, Duarte, walang api kung walang magpapaapi. Kaya lumaban ka, kaibigan.